paano pa kaya yung hindi pa nabubunyag, di ba? Yes, at saka paano pa yung ibang mga napunta sa mga ibang politiko. Talaga naman na partner, 21 billion. Kinuwenta ko nga yun sa 3 million partner na classroom ang isang marami ka nang mapapagawa ng classroom dyan. 7,000 classroom yun, partner. O marami ka na rin mabibili na mga school supplies, na mga libro. At marami ka ng ospital na mabibigyan ng mga kinakailangang pasilidad at mga equipment. Okay, pero wala. Napunta lamang po sa bulsa ng isang ganid na magnanakaw ng punto ng bayan. Sa pakikipagsabwatan ng kanila pong mga co-conspirator, sabi nga ni Atty. Egon. Samantala, teka muna, batiin muna natin si Sir Art Samaniego ng Manila Bulletin. Bumabiyahe ngayon. Sabi niya, Miss Karen, SLEX northbound, heavy traffic from Santa Rosa to Skyway Alabang Tollgate. Yung naman, southbound, maluwag, pero may build-up lang, Nirbikutan exit. Maski saan raw ngayon. Sapagkat Exodus Oo nga. Labasan na ho ng Metro Manila. House Speaker D, tiniyak ang suporta sa PNP Legislative Agenda. RH12, Milky Rigonamalki. Tiniyak ni House Speaker Faustino D. III ang buong suporta ng Kamara para sa PNP Legislative Agenda o Legenda. Ang pagtiyak ay kasunod ng pagbisita ng House Speaker sa PNP at may pagpulong sa hanay ng kapulisan sa pangunan ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Bahagi ng legenda ang komprehensibong mga pulisiya para makapagpatupad ng reforma sa pambansang pulisya, mapalakas ang accountability mechanisms at makamit ang mas ligtas na mga komunidad. Pinuri din ni D ang PNP sa matagumpay nito mga operasyon laban sa smuggling ng mga agricultural products. Sabi ni D, makaasa ang PNP ng suporta mula sa Kamara sa paghabol ng mga economic saboteurs at pagbuwag sa illegal drug networks. Hamon naman ang House Speaker sa PNP na palakasin pa ang pagtugi sa mga scam syndicates, lalo na ang mga nagpapanggap at ginagamit ang pangalan ng ilang opisyal at tanggapan ng gobyerno. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Samantala, kalusugan dapat pangalagaan sa pagpasok ng panahon ng amihan. Ayon po ito kay Senator Bongo. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan, Raymond. Hinimok ni Senador Christopher Bongo ang ating mga kababayan na mag-ingat sa pagpasok ng mas malamig na panahon na maaring magdulot ng mga karamdaman. Ito matapos i-anunsyo ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na officially ay magsisimula ng panahon ng amihan. Binigyang diinigo ng amihan ay magdadala ng mas malamig na panahon, ngunit dito naman tumataas ang mga sakit gaya ng ubo, sipon at trangkaso, lalo na sa mga bata at senior citizen. Payo ng senador ay pairalin ng mga preventive health practices gaya ng proper hygiene, pagsusuot ng tamang uri ng damit para sa mas malamig na panahon at sapat na ventilasyon sa bahay. Mahalaga din ang tamang nutrition at hydration dahil ang pagbabago ng temperatura ay maaring magpahina sa ating immune system at ang mga bata ay dapat mapabakunahan. Sa mga magkakaroon ng karamdaman ay hinimok ni Go na magtungo sa mga super health centers at humingi ng medical assistance programs sa mga malasakit centers. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. Samantala, si Bal Gonzales, Regional Director ng LTO Mimaropa, sinuspindi na ang Sigla Kanilaw. Bal. Henry, ipinag-utos nilang Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang suspensyon sa Regional Director ng LTO Mimaropa Region bunsod sa ng isyu ng umano'y korupsyon. Ayon kay ASEC Lacanilao, bahagi ito ng malawakang anti-corruption effort ng ahensya upang linisin ang hanay ng LTO. Batay sa reklamong nakarating sa LTO Chief, inihinga naman ng mga tauhan ng nabanggit na LTO official sa Mimaropa Region ng halagang 50,000 piso ang ilang proponent sa LTO kapalit ng pagproseso ng aplikasyon. Lumalabas na isa sa mga complainant ang nagpadala ng pera sa pamamagitan ng isang money remittance service at may kalakip na resibong nagsilbing ebidensya. Ayon sa initial na investigasyon, modus umano ng mga tauhan ng LTO official
ay ipipending ang mga aplikasyon ng ilang proponent sa regional office para mapilitang magbigay ng 50,000 piso kada buwan na. Bukod sa isyong ito, ilang transport group din ang nagsumite ng reklamo laban sa nabanggit na LTO official sa Mimaropa. Napo na rin ni Asek Lacanilao sa mismong tanggapan ng LTO Mimaropa ang kawalan daw ng maayos na serbisyo sa mga kliyente kabilang ng sira-sirang mga upuan sa waiting area. Pagtitiyak na ni LTO Chief Lacanilao, hindi palalampasin ng ahensya ang anumang uri ng katiwalian. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Val. Si Police Colonel Romulo Albacea lang ng Quezon, yung aming Police Provincial Director Partner. May huli kasing 17 million na shabu, kung di ako nagkakamali. Colonel, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po at sa lahat ng pakinig ng inyong programa ngayong gabi. Si Henry Sicaren, tama ba may 17 million kayong nasabat na shabu dyan sa Lucena? Yes, kay Henry, ito ay 875 grams na kaya ang street value nito ay nagkakahalaga ng 17 million. So ito ay nasabat natin dito sa bahagi ng Barangay Cota, Lucena City. Congratulations sa malaking kuwan po yan, malaking bagay yan na masawata ang droga dyan sa Quezon. Pero yung mga suspect po, identify, nakakulong na? Yes, naka-arrested na itong si alias Rica at ito ay matagal na nating sinusubaybayan. Palipat-lipat lang siya ng tahanan dito sa lungsod ng Lucena. So maigi ito talagang binantayan namin dahil undas talagang magbabagsak sila dito sa lalawigan ng Quezon. Kaya inabangan ito ng ating mga operatiba at nasabat naman ngayong hapon. Ayun, congratulations. So in other words, yung, kung nakalabas po yan, saan mapupunta yan? So yun yung kinaano natin natutuwa ako dahil nasabat kagad dito dahil kung hindi natin ito na-intercept ay maaaring maikalat dito sa buong lalawigan ng Quezon kasi malaki-laking worth ito ng 875 grams. So talagang marami ang maapektuhang hindi lang mga gumagat pati ating kabataan dito sa lalawigan ng Quezon. Alright, congratulations Colonel, mabuhay po kayo. Salamat sa patuloy na pagtatrabaho. Thank you po. Thank you po at maraming salamat din po sa inyo. Ayan, si Colonel Albacea, ang Quezon Police Provincial Director. Congratulations sa inyong pagkahuli dyan sa tinamaan ng mga kulog ng mga drug dealer na yan. Samantalang partner, si Boy Gonzales. Yes, Mayor Isko Moreno sinuspindi ang pasok sa trabaho at klase sa Maynila bukas October 31. RH29 Boy Gonzales. Boy G, go ahead. Karen, sinuspindi ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pasok sa trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamanunsod at ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado bukas araw ng Biyernes, October 31 bilang paggulita sa undas batay sa Executive Order number 67 ang suspension ay alisunod sa Presidential Proclamation number 727 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong October 30, 2024 na nagtatalaga ng mga holiday at special non-working days sa buong bansa. Ayon kay Moreno, layo ng suspension na bigyan ng sapat na oras ang mga Manileño upang makapaghanda at makadalaw sa kanilang mga yumamahal sa buhay. Matili na mga bukas sa mga pangunahing serbisyo ng lungsod gaya ng kalusugan, kapayapaan at kaayusan na disaster response at traffic management sa panahon ng undas. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Boy! At ang ating kring-kring panalo promo, nasa linya naman natin si Jerry Agustian ng Nabotas. Jerry, magandang gabi! Magandang gabi po, Sir Henry and Ma'am Karen. Magandang gabi po, Sir Jerry. Ano ba ang bibilhin mo ng 500 cash pagka ikaw ay... Bibili ng kandila. Ay! Kasi kailan po ba kayo bibisita sa inyong mga mahal sa buhay na yumao na, Sir Jerry? Bukas? Sa November 2. November 2. Ayan. Sige po, ang aming tanong ni Karen ay... Ano po ang istasyon ng radyo na kauna-unahan sa Pilipinas? Number 1 sa Pilipinas, number 1 po. Sa inyong mga puso, Sir Jerry? DZRH. Ay, tama yan. At dahil dyan mayroon ng pabili ng kandila. Samahan mo ng bulaklak. Ay, oo naman. Alright. Bumili ka rin ng bulaklak, Sir Jerry, ha? You're welcome. Jerry. 500 pesos Gcash po yan. Si Jerry Agustia ng Nabotas ang nanalo sa ating Kring Kring promo winner.
Ay, ngayon ho, ikaw na, Webes pa lang ha. Baka tayo'y, kanya lang, long weekend ito. Half day na ngayong iba. Sa mga taga Maynila, wala nga pasok bukas, di ba? Oo. Tsaka kanina, half day. Half day ang opisina. So, ingat po sa biyahe sa lahat ng mga nasa kalsada na po ngayon. At sa mga drivers po natin, mga motorista, nako, habaan po ang inyong pasensya. Huwag po tayong humabol sa All Saints at All Souls Day, ha? Dapat by Monday buhay pa po kayo. Alright. Salamat po. Sumain nyo na ang balansyado. Bakit wala nang tunog ang aking pinapatugtog din? Ay, baka may napindot ka. Napindot ko din di bale. Lagi nating tatandaan po ha. Ang hirap ng buhay ngayon. Yung mga mahihirap nating kababayan. Mga mahihirap na, pinagnanakaawang pa. Huwag natin sila pong pababayaan. Salos Populi est Suprema Lex. The welfare of the people is the supreme law. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Makakasama niyo po si Attorney Rina Seco. Susunod na yan. Bye! Bye!